Kalimitan pag nakakarinig tayo ng mga tagumpay, parang napakadali at napaka-inspirational ang kanilang mga kwento. Kaya naaakit tayong sundan ang mga diskarte o hakbang na ginawa ng mga matagumpay na negosyante o kumpanya. At naiisip din natin na parang napakadali lang din naman natin itong makamit. Pero bakit nga ba marami sa atin ang nabibigo at hindi nagtatagumpay sa hangaring masundan ang mga yapak nila? Hey, what's up mga kabisyo? Welcome sa ating channel. Sa video ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga salarin kung bakit maraming sumasabak sa pagninegosyo na nalulugi o nagpe-fail. Ito ay dahil sa isang konsepto na tinatawag na survivorship bias. Survivorship bias. Ay bahala na kayo Yun. dyan basta. Basta yung survivorship bias na yan. Ang survivorship bias ay isa sa mga logical errors na kung saan nakapokus lang tayo sa mga survivors o mga nagtagumpay at hindi na natin pinapansin yung mga hindi nakasurvive o nabigo. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng mga maling pananaw at nakapag-generate ng mga false conclusions dahil sa isang side lang tayo nakatingin. Isang malinaw na halimbawa ng survivorship bias ay naganap noong World War II. Maraming eroplanong isinabak sa giyerang hindi na nakabalik, kaya't naisipan ng mga military engineers na i-armorize ang mga eroplanong pandigma upang mapataas ang kanilang tsansang makaligtas. Ngunit kung i-armorize ang buong eroplano, ito ay magiging masyadong mabigat at mahihirapang lumipad. Kaya ang naging solusyon nila ay i-armorize lamang yung mga critical points o mga critical areas para konti lang yung bigat na maidadagdag. Dahil dito, nagpasya silang pag-aralan ang mga eroplanong bumalik mula sa gyera at tignan kung saan ito natadtad ng bala. Napansin nila na ang fuselage o katawan ng eroplano ang kalimitang may tama. Kaya nag-conclude sila na ito ang dapat i-armorize. Pero bago nila tuluyang ipatupad ang kanilang plano, kinonsulta nila si Abraham Wald, isa sa pinakamagaling na statistician nung panahon niya. Ang sabi ni Wald, may malaking pagkakamali sa kanilang pag-aaral. Dahil ang data na kanilang tinitingnan ay mula lamang sa mga eroplanong nakabalik o nakasurvive. Ayon kay Wald, ang tunay na critical points ay makikita doon sa mga eroplanong hindi na nakabalik. Isang malinaw na ebidensya nito ay ang kakayahan ng mga eroplanong tinamaan sa katawan na makabalik, na nangangahulugan na hindi ito critical area. Samantala, ang mga eroplanong tinamaan sa engine o sa engine side ay hindi na nakabalik. Kaya't ito ang dapat nilang pagtuunan ng pansin at i-armorize. Sa senaryong ito, tama nga naman si Abraham Wald. Nag-focus lamang yung mga military engineer sa mga eroplanong nakaligtas at hindi nila isinama sa pag-aaral ang mga eroplanong hindi na nakabalik. Ang kanilang unang konklusyon ay nagmula sa limitadong datos at hindi nila na-realize na ang tunay na critical points ay makikita sa mga eroplanong hindi na umuwi. Pagdating naman sa mga usaping business startups, marami sa atin ang mga nakakarinig ng mga kwento ng tagumpay na nagmula sa mga startup companies. Nakaka-inspire ang kanilang kwento, pero hindi natin madalas naririnig yung mga kwento ng mga startups na nabigo. At sa katunayan, maliit na porsyento lang ng mga startups ang umaabot sa tunay na tagumpay. Kaya ang nagiging implikasyon nito ay na-overestimate natin ang success rate na nagiging sanhi ng maling expectation at maling pagkaintindi. Kaya nga maraming kapitbahay dyan na nakita lang na malakas yung negosyo mo, nagtayo rin ng kanyang negosyo, tapos ginaya pa yung produkto mo. At ang malala, nakipag-price war pa. Kaya ang ending, nalugi na nga, nandamay pa, dinamay ka pa niya. Pag hindi natin pinag-aaralan ang mga nagfe-fail, nawawalan tayo ng opportunity na matuto sa mga pagkakamali ng iba. Importanteng pag-aralan din natin ang mga pagkakamali ng mga iba para maiwasan natin. At para hindi natin tularan yung mga dahilan kung bakit sila nag-fail o kung bakit sila nabigo. Sa totoong buhay, maraming tao ang ayaw pansinin ang mga pagkakamali ng mga iba eh. Kasi feeling nila na mas matalino sila kaysa dun sa mga nag-fail. At pinagtatawanan pa nga nila yung mga nag-fail eh. Imbis na kapulutan na lang sana nila ng aral. Tapos nung sila na yung sumabak, sus Mariosep, wala naman pala silang binatbat, mas malala pa pala sila.
Kaya para maiwasan natin ang survivorship bias, dapat una, parehas nating pag-aralan ang tagumpay at kabiguan. Dapat lagi nating tinitingnan o pinag-aaralan hindi lang yung mga nagtatagumpay, kundi pati na rin yung mga hindi nagtagumpay. Tanungin natin ang sarili natin kung ano nga ba yung mga ginawa o hindi ginawa ng mga hindi nagtagumpay kaya sila nabigo. At paano natin maiiwasan ang parehong pagkakamali. Pangalawa, gumamit ng data at ebidensya. Gamitin natin ang mga datos at ebidensya sa paggawa ng ating desisyon. I-analyze natin hindi lang ang mga data na galing sa mga nagtagumpay, kundi pati na rin sa mga hindi. Pangatlo, matuto tayo sa pagkakamali ng mga iba. Gamitin natin ang mga pagkakamali ng mga iba bilang gabay sa ating sariling pagdedesisyon. Huwag tayong matakot o mahiya na magtanong at matuto mula sa kanilang mga karanasan. Ang survivorship bias ay isang malawak na konsepto na maaaring magdulot ng maling pagkaintindi sa tagumpay. Sa pag-aaral ng parehong tagumpay at kabiguan, nagiging mas matalino tayo sa ating pagdedesisyon. Alright, yan ang survivorship bias. Iwasan natin na mahulog sa logical error na ito. Patuloy tayong mag-aral at papanuri at alalahanin natin na sa likod ng bawat kwento ng tagumpay, may mga aral na makukuha mula sa mga hindi nagtagumpay. Sa kadalasang pagkakataon pa nga, mas maraming aral ang pwede nating matutunan sa mga failures eh. Kaya wag nating itong ipagwalang bahala. Kaya hanggang dyan na lang muli mga kabisyo. Wish you success